Grabe, ang dami ko nang sinabi sa inyong sikreto ha. Pag yan talaga, hindi pa kayo naging ano ha. Salamat, Coach. Okay lang yan sa akin. Gusto ko rin kasi na magkaroon din ng magandang community. Yung iisa lang yung strategy na ginagawa. So, magkakaroon ka ng confirmation kung sinusunod mo yung strategy ko. Kakaroon ka ng confirmation kung tama ba yung nakikita mo sa market, ganito din ba yung nakikita ko. So, mare-realign mo hanggang sa makumpleto mo na yung sangkap ng sistema mo. Ang goal ko dito, i-adapt nyo lang yung system ko and then pagtibayin nyo sa sarili nyong sistema. So for sure, mas magiging maganda pa yung system nyo sa mga susunod. So meaning, sa move na to is nakagawa na siya ng demand zone. So pag sinabing demand, nasa baba, supply ay nasa taas. Okay? Okay. So, demand. Naging demand zone to dahil na-break niya yung move na to, na-break niya yung recent high. Which is this high. Okay? So, kung may candle dito na red candle, and may green candle, ima-mark mo yung red candle. Yun yung demand zone mo. Kuha ba? Yan yung demand zone mo. Hindi yung green candle Okay? So, now, nakuha mo na yung demand zone. Ano nang kailangan nating hintayin? Hintayin natin, bumalik siya yung price. Okay, sige, explain ko muna kung bakit kailangan natin itong demand zone. Itong demand zone na to, since dito nagbagsak yung big institution ng malaking pera, sila yung nag-control ng market para ma-push yung price, no? Is ito yung footprint nila. Pag sinabing footprint, di ba? Pag meron kang sinusundan na tao, gusto mong hanapin kung saan pumunta, may footprint siyang iiwan, di ba? So, yun lang yung susundan natin. Okay? So, meaning, itong mga to, itong baba na to, itong mga low na yan, yan yung footprint nila. And then yung demand zone. Ngayon, pag bumalik yung price sa footprint nila, mataas ang chance na mag-continue yung market at ma-break yung recent high. Doon pa lang, malilimit mo na yung pagtitrade mo. Okay? And itong concept na to ay nangyayari to within the day. So meaning, kung isang beses lang to nangyayari sa isang araw, ilang beses ka lang dapat mag-trade? Isa. Okay? So sa concept na to, pwede mo nang makontrol yung overtrading mo na problema. Ayan yung pag-revenge trade. Okay? So, Kim, okay na yung demand zone, okay na, no? So, FVG, ano ba yung FVG? So, dahil nga nagbagsak dito yung big institutions, no, ng malaking pera, dahil nagbagsak sila dyan, after ng red candle, magkakaroon ng sunod-sunod na green candle dito. Familiar kayo doon, yung biglang aggressive yung market? Sinong nakaka-relate? Sobrang aggressive niya, nafo-FOMO ka, gusto mo mag-buy agad? Chat mo nga ako, nakaka-relate ka. Ako din nakaka-relate ako sa ganyan. Yan. Ibig sabihin nun, may mga big institutions na pumasok sa market. Okay? Ang kailangan nating hintayin, pag nakita natin yon, kailangan nating hintayin bumalik. Pag napagod na yung aggressive push na yon. So sa scenario na to, yung aggressive push na yon is confirmation lang natin na magkakaroon tayo ng another retracement doon sa big price sa smart money. So smart money concept.
Yan ang meaning ng SMC. Okay? So, ito ay smart money. Okay? So, ang hintayin natin, hindi natin kailangan ma-FOMO dyan. Nagkaroon ng big push yung market, no? And mag-iiwan siya ng FVG. Ano ba yung FVG? Ang FVG ay yung space sa pagitan ng tatlong candle. So, for example, merong candle, paano ba? Yan. Tapos, yan. Tapos, ayan. Sabihin na nating may wick sila, no? May wick yung candle na to. Tapos, ito, may wick. Lagay natin dito, no? Sige. Wait lang. Yan. Ang FVG dyan ay yung space sa pagitan ng tatlong candle. So, dito sa scenario na to, ito siya. So, first candle, merong candle sa gitna, and may space siya. Sa sobrang aggressive ng push, may mga naiwan ditong orders. So, isa yan sa possible na balikan. So, kung itong tatlong candle na to ay dito nakapwesto, sana yan? Sige, dito na lang natin lagay, no? Para sure. Yan. Kung yan, tatlo na yan, ay dito nakapwesto. 1, 2, 3. Ang FVG mo ngayon ay nandito. Okay? So, saan ko ba makikita yung smart money? Saan ko hihintayin yung price? It's either sa demand zone or sa fair value gap. FVG. Okay? And then, yan na yung magiging, ano ba? Sabihin na nating zone mo para para maghanap ng confirmation if magbabay ka ba. Okay? So, sinasabi ko dito, zone mo lang. Hindi ko sinasabi na magbay ka na agad dyan. Ayun yung nagiging problema ng mga SMC traders na aggressive. So, gusto nila ganyan. Agad-agad na pag bumalik yung price sa retracement. Gusto nila mag-buy agad dito kahit wala pang confirmation. So, nilagay ko siya sa strategy ko na kailangan ko munang bumalik yung price dito at maghintay. Okay? Or dito at maghintay. So, anong hihintayin ko dito? Sa mga to. Hihintayin mo dyan yung London session. Okay? So, dito ko na pinapasok yung power of 3 ko. So, recent day, ito yung nangyari, no? Sabihin na natin ganito yung nangyaring scenario, no? Yung recent push na to is nangyari sa New York session. Okay? And then sa New York session, kasama na rin yung konting pag-push pababa. Kasi 'di ba sa afternoon, possible 'yon. Mag-push pababa. And then ito na ngayon yung Asian session. So, ang hihintayin natin dyan is yung London session, which is yung liquidity sweep, and yung trade natin ay possible mag-run hanggang New York session. So, ilang trade lang yan? Isa lang. Kumbaga, nakatutok ka sa kalaban mo, sniper gamit mo. May isang bala ka lang for that day. Makakatulong ba yun sa atin? Yes, makakatulong yan. Lalo, kung goal mo is mag-prop firm.
Okay? May nakapag-try na ba dito na mag-prop firm? Kumuha ng prop firm challenge or any wala pa? Assuming na wala pa, no? Kailangan mong mag-trade ng less sa prop firm kasi hindi mo makukuha. Hindi mo sobrang mahirap makakuha ng funded account kung sobrang nag-overtrade ka. Sobrang malabo. Kasi una, papatayin ka ng commission. Per trade mo, may commission. So, hindi naman sa lahat ng prop firm, no, may commission. Pero, ako personally, I use funded next. And may commission sila per trade, per lot. So, sabihin na nating natalo ka sa isang trade. Hindi lang 500 lang yung ni-risk mo, no? Hindi lang 500 yung matatalo mo. Kasi meron pa silang commission. So, i-take note nyo siya kung gusto nyo rin talagang mag-prop firm. So, pinagsama ko yung concept ng Power of 3 and SMC. And nagkaroon ako ng magandang result. And saksi naman yung mga nandoon sa GC. Even sila, alam nila yung mga tinitrade ko. Sinasabi ko sa kanila na nakapasok na ako sa trade na to. And ito yung mga nakita ko. And laging ganito yung pinapakita ko sa kanilang concept. Ganito lagi yung entry ko. Never ako pumapasok sa trade na ngayon. Simula nung kuha ko tong na-build ko tong system na to, never na ako pumasok sa trade na alam kong dehado ko. Kasi mataas yung chance ko nga dito sa manipulation. Diyan lang ako papasok. Okay? Yan lang yung pinapasukan nating trade. Okay. So, andito na tayo sa Asian session. New York session, nakita natin na nagkaroon ng break of structure. No? Break of structure. So, tumingin muna ako sa recent day. Sabihin na nating London session to. Yan, may sweep dyan. And then, ito yung Asia. So, may idea ako ngayon ano nangyari sa recent day. Okay? Yan lagi yung hahanapin mo. May nangyari ba sa recent day o nag-range lang siya? May na-break ba sa recent day or wala? Okay? So, yun. So, next day, andito na tayo. Confirm may BOS nung New York session. So, maganda ang gising natin dahil meron tayong unang na-checkan sa mga checklist. So, yung checklist ko, kung gusto nyong kopyahin, ito siya. Yan. So, yan siya, no? Maglagay tayo ng check dito. So, clear ba yung higher time frame ko? Yes, confirm. Kasi, bullish nga yung market. And nakita ko sa daily ko, bullish yung candle. Yung recent daily candle. And, recent weekly candle ko is bullish din. So, green candle. Mayroon bang clear break of structure or change of character? So, sa scenario na to, yes, meron dahil ito siya. Nangyari siya kagabi sa New York session. Okay? So, asa na? So, copy-paste natin, no? So, may check na. So, price inside POI. POI means point of interest. Question mark. Kasi kailangan mo itanong sa sarili mo yan. Ano ba yung point of interest? Sige, palaki daw. Hindi, copy-paste ko na lang dito sa sa chat natin dito para ma-copy-paste nyo. Yan. Okay, para makasunod kayo, no? Kung ano yung mga tinitignan natin for trading days. Okay, so price inside point of interest. So, ang point of interest natin is laging supply and demand or fair value gap. So, ang gusto nating makita before pumasok ng London session, ang hirap pa.
before pumasok ng London session, ang gusto natin na yung Asian session ay malapit sa point of interest. Kasi, bakit? Sabi natin, ito FVG, ito yung demand zone, no? Gusto natin na malapit siya dyan dahil mahirap kapag nandito yung Asian session. Bakit? Dahil wala pa siya sa napakalayo pa niya dito sa point of interest. Reason being is, if you are buying, guys, kailangan mong malaman yung premium and discount. Familiar ba kayo sa premium and discount, guys? Pa-chat naman sa comment. Familiar ba? Okay. Okay. Premium and discount is yung kalahati. Ayan, nice. Fib retracement. So, sa fib retracement, ito yung ginagamit kong fib retracement, no? Ito yung format niya. So, kung makikita nyo dito, igigilid ko lang. Ayan. Just to, explain. No, itong nasa taas, yung red ko, is yung premium ko. And yung nasa baba is yung discount. Itong from this 50%, yan yung discount ko. Diyan lang ako magbabay kapag bullish yung market. Okay? Never akong magbabay dito. Kaya ang sabi ko, if yung Asian session is nandito sa premium, sobrang malabo ka makapag-trade for that day. Kasi maliliit lang candle dyan, syempre. Kung nandito lang siya nagre-range, no? Mahirap makaabot agad dito sa discount and mag-push siya bullish. So, sa ganyang sitwasyon, sa ganyang scenario, better if lumayo ka muna sa chart kasi baka ma-FOMO ka if sakaling hindi bumalik dyan and mag-push yung price. Okay? So, yan. So, dito sa scenario na to is dito siya sa ating, for example lang, no? 50%. Okay? And yung FVG natin ay malapit sa golden zone. So, itong golden zone na yan is dyan usually nagre-retrace ang price before mag-push up. So, ito yung optimal trading zone. So, itong 62% to 79%. Hindi ko hinulaan yan. Eh, natutunan ko lang din yan sa mga courses na kinuha ko, tinake ko. So, kung gusto nyo kopyahin to, let me know. Nasa GC naman siya. I-up ko na lang. And ito yung settings ko. No, para sa recording makita, no? Okay. So, asan na tayo? Dito na tayo. So, yung current price natin for this day. So, nasan dito tayo sa Asian session. Yan, nag-range siya dyan, no? Asian. And then, pagpasok ng London session, magkakaroon na ng sweep. Okay? So, iti-take ng London yung sweep, which is our manipulation. Okay? So, nangyayari yan sa maybe 15 minutes, 30 minutes, or even sa 5 minutes, medyo mahirap pa siya ma-identify dahil possible magstay pa yung price dito eh. Pero ma-identify ito if magkaroon ng rejection yung price. And magkaroon sa lower time frame sa 1 minute, 3 minutes, and 5 minutes ng change of character. So, pag nandiyan na yung price, no, nakita mo na nag-sweep yung price. Nag-sweep yung price. Okay? Kita mo na, okay. Number 1, confirmed. Asan na yun? Asan na yung
checklist natin. So 1, higher time frame bias, check. Break of structure, meron, nakita natin. Nasa point of interest, yes. Kasi nakita natin yung Asian session malapit sa POI natin. And nangyari yung sweep around our OTE or golden zone. And nagkaroon na ba ng Asia liquidity? Nagkaroon na ba ng sweep? Yes. Okay? AMD formed. Yes. Ano yung AMD? Accumulation, manipulation, distribution. So, yung dalawa may check na, no? Asia and London session. So, mache-check mo na rin siya. And then, yung last confirmation natin is lower time frame confirmation. Change of character ang hinahanap natin dito. So, pag nakita mo na nagkaroon na ng sweep, papasok ka na sa 1 minute or 3 minutes. So, nandiyan dyan na yung price. Ang hihintayin mo, so, pakita natin dito yung nangyayari sa 1 minute. So, pababa yung price, di ba? Ang confirmation mo dito is change of character. So, itong recent high na to, kailangan ma-break. Close above candle. So, yan yung last confirmation mo para i-pull yung trigger mo. So, pagka-break ng recent high, pwede ka na dyan mag-buy. And yung stop loss mo is dito sa recent low, which is lower time frame din. And ang kinaganda ng strategy na to guys is malaki yung nakukuha niyang win rate, risk reward. So sabi ko sa kanila sa group chat, and gusto ko rin i-apply nyo, ang minimum na ilagay nyo sa checklist nyo is 1:3. Kasi pag nanalo ka ng isa dyan, meron ka ng 3 bala pa bago ka mag-equal ulit, yung mag-zero. Sa kasi sa funded account. For example, 500 risk mo, no? 1.5 mapapanalunan mo pag nanalo ka. Pag natalo ka, 500 lang. So may 3 kang reserbang bala kapag nanalo ka. And ano pa? Kapag ka hindi umabot ng 1:3, for example, yung mababa lang yung ganyan lang. Ano ba? Itong high na to is mababa lang. And then, syempre, yan lang yung target natin. Laging yan lang yung max target natin. Kung hindi yan umabot ng 1:3, for example, ganito lang siya, no? Hindi umabot, wag nyong iti-trade. Bakit? Kasi, sayang yung bala nyo. For example, may chance ako na patayin yung, wag naman patayin, no? Ang sama ko. Na, ano ba? May kailangan akong barilin na 3 tao. Ang sama. Hindi, aso. May 3 aso. Ay, wag naman aso, ang cruel. Basta, target na lang, target. May 3 target ako. Sa isang bala, kailangan ko matamaan yon. Kailangan 1:3. Pag dalawa lang, sayang yung bala mo. Sayang yung isang bala mo. Isang beses ka na lang nag-trade. Ibon. Sige, ibon na lang. 3 ibon. Pag naka-align yan, di ba? Sulit yung bala mo. So, kung 1:2 lang, parang pwede na. Pero, kung susundin mo kasi yung rule mo na 1:3, mas maganda yung ibibigay nun. Maganda yung reward nun. Diba? Kung lagi ka nagte-trade ng 1:1, isipin mo, 1:1 lagi trade mo. Tapos, kailangan kikita ka lang dun kapag more than 50% yung win rate mo eh. Dito kasi, out of 10 trades, no? Manalo ka lang dito ng kahit 4, positive ka pa rin. Matalo ka ng 6, positive ka pa rin. Okay? Kaya, nagkamap ako sa
sistema na to. At hindi ko na siya tinigilan. Kaya yung dati kasi meron akong strategy na sinong nagbe-break and retest dito? Sa 1 minute sa 1 minute. Ito, almost break and retest din to pero nasa higher time frame tayo and one time lang ginagawa per day. Okay naman yung break and retest kaso mas kailangan mo munang intindihin yung market and dapat hindi mo siya kunin sa 1 minute. Hindi kasi healthy yun, guys. Sa 1 minute ka magte-trade. Hindi mo kasi alam yung kabuuan, no? Kung natingin ka lang ng chart, hindi ka nag-check ng from weekly hanggang 1 minute, hindi mo chinek lahat ng confluence mo, kung uptrend ba siya. Sa 1 minute, madali makita kung uptrend eh. 'Di ba? Parang andali niya makita eh. Pero ang katotohanan is possible retest lang siya. Okay? So, yun. So, example na tayo, no? Gusto ko ipakita sa inyo yung mga naging trades din namin sa group chat. Paano ba ito? Burahin ko na to. Remove drawings. So, may kita nyo yung London session. Pansinin nyo to, guys. Yung London session is lagi siyang nasa tuktok. Kasi doon niya ginagawa yung liquidity sweep. Okay? Tulad nito. Accumulation, manipulation, distribution. Okay? Accumulation, manipulation. I-zoom in ko. Accumulation, manipulation, trade, distribution. Okay? Saan pa? Ito pa. Accumulation, manipulation, distribution. Okay? Break of structure, accumulation, manipulation, distribution. So, dun pa lang sa power of 3, dun pa lang sa mga pinakita ko ngayon lang is mapuprove mo na. Kita nyo, evident na siya. Na oo nga, ganun lang gumagalaw yung market. So, ito din, no? Accumulation, manipulation, distribution. Okay? Ito din, accumulation, manipulation, distribution. Ilang trades yan? Isang trade lang yan per day. Okay? Ano pa? Accumulation, manipulation, distribution. And so on. Kaya ako gustong i-trade tong Euro USD. Kasi paulit-ulit lang yung nangyayari sa kanya. And dun ka magkakaroon ng edge sa pagtitrade. Kapag ka nasanay ka ng, okay, may manipulation na. May accumulation, manipulation, distribution. Isipin mo, matrade mo to. Sa isang bala mo, ilan yan? 10.42. O sabihin na natin hanggang dito lang. Hindi naman ano yan. Hindi ko ganyan tinrade yan. Ang stop loss ko dito, sa 1 minute ko tinrade yan. Nakakuha dito ng 4. Yan lang yung trade ko na hindi ko na pinush ng New York. Okay, nakikita nyo, accumulation, manipulation, distribution. Accumulation, manipulation, distribution. So, nagkakaroon ba ng linaw kung bakit Euro USD? Kung bakit... Anong time frame yun? Anong time frame? Ang time frame ko dito sa pagtingin is 1 hour, una. 1 hour para makita ko yung market structure. For example, ito, no? Kita agad, evident agad na yung market ay ano yan? Bearish, right? Bearish. Okay? So, game. Sige, bigyan ko na kayo ng real example na trade namin for last week. Sabihin natin ito yun eh. Itong bearish na to, na maximize namin to sa group chat. Okay, ito. Sige. Replay. So, game. Paano ko ba binabasa yung chart? So, para makatulong sa inyo, no? Isang sikreto ko na sasabihin sa inyo para mapadali yung buhay natin lahat.
Para malaman mo clearly kung nasan yung exact location, kung anong galaw ng market as of now, punta lang kayo dito sa taas. Nakikita nyo ba? Gusto kong makita nyo eh. Yan. And punta ka lang dito sa line. Okay? So, ngayon ni-reveal na niya kung ano yung mga recent na galaw ng market. So, taas, high, low, high, low, high. So, sa formation lang na yan, alam mo na bearish ang market. So, makakatulong siya sa inyo. Kasi yan din yung nakatulong sa akin para ma-identify yung clear break of structure and change of character. So, dito, na-analyze namin na ang market is bearish. So, nag-umpisa siya dito sa liquidity sweep na to. Okay? Sweep. So, dahil yan sa recent supply zone na ito. Okay? So, in bigger picture, nagkaroon din ng AMD, no? So, ito yung ito yung accumulation, manipulation, and distribution. So, pwede mo siya i-apply sa kahit anong time frame, pero itong specific na SMC plus AMD is ina-apply ko siya sa day trade. So, itong tatlong session na to, dyan ko siya ina-apply. Ito, additional confluence ko na lang kung nasan na ba nagre-react yung price. So, sa scenario na to, is nag-react siya doon sa supply zone ko. Okay? So, supply zone, and then nagkaroon siya ng change of character. Dahil ito yung recent low. Okay? Or pwedeng ito. Pwedeng yan. Kasi parang nakita ko na rin dito yung recent low na break dito. And hindi ko pa siya nakita as good trade. Nakita na pwede na ako mag-sell kasi bullish nga yung market recently. So, nagkaroon muna tayo ng sweep dito. And yung sweep na yan yung nag-break ng recent low. Okay? Ito yung low na to. Which is, yan din yung demand zone. Bakit siya naging demand zone? Kasi, na-break niya yung structure sa taas. Okay? So, may malaking bangko dyan. May malaking institution dyan na nagpagalaw. And may malaking institution din na nagpagalaw dito. Okay? Or yan din yung footprint. Kasi sabi natin, supply zone and demand zone, footprint siya, di ba? So, meaning, may mga naiwang orders dyan. That's why, na-push niya yung market. And, nagkaroon ng change of character. So, na-identify na natin na change of character na siya. Okay? So, nagkaroon siya ng another supply zone dito. And yung supply zone na yon, na-break niya yung structure na ito. Tama ba? Tama kasi dito sa lower time frame na to is nagkaroon na ng change of character. Okay? Sabihin nyo, pag hindi nakakasunod so yan yung mga reasoning kung bakit tayo may supply zone dyan. So, now, saan na tayo? So, itong recent supply zone na to, itong recent push na to, may change of character. So, sabi natin, wag tayo magti-trade kapag nasa baba yung Asian session, kung downtrend tayo. Kasi ang layo pa niya sa OTE natin, which is dito sa premium zone. Ilatag natin yung ating Fibonacci retracement. So, sabi natin, ito siya, and ito yung recent low. Okay? So, malayo pa siya, no? Malayo pa siya dito sa ating premium zone para makapag-sell. So, naghintay pa tayo ng isa pang araw. Wag mo na i-pull yung trigger dito.
hintayin natin na isa pang araw kung babalik sa ating premium zone. So the next day, New York session, and actually that night pala, di ba, di tayo nag-trade, and that night nangyari yung another break of structure. Okay, kung titignan mo dito sa ating line, ayan siya, clear na clear, kita mo? Okay, break of structure. Okay, so balikan na natin sa candle, no? And dahil dyan sa break of structure na yan, yung supply zone natin ay nandito na. And yan na rin yung external high natin. And ito na rin yung external low natin. Okay? So that day, yung Tokyo session is nasa baba pa rin. No? And sabi natin, mag-sell lang tayo kapag ka nasa taas na. So, naghintay pa kami ng isa pang araw. Okay, nagigets nyo yung, ano ko, yung process. Never na never kang mag-sell sa discount price. Okay? Ikaw ba, pag meron ka bang gamit, ibebenta mo siya ba ng discount? Hindi, di ba? Gusto mo mataas sa value niya bago mo siya ibenta. So, yun. The next day, ang nangyari ay, so ito na yung ating smart money, no? Nasa supply zone siya. And may nakita din tayo ditong fair value gap, which is nalampasan na siya nung New York session. So, meaning dinisregard na siya ng New York session. This is the reason kung bakit hindi ka dapat agad mag-sell sa mga, ano natin, sa mga point of interest natin. This is the reason. Kasi mas stop out ka. Ito yung FVG natin. And kung tinrade mo to aggressively, uy, nandito na yung price. Ayan na. Pero this time, nasa New York session. Wala ka sa London session. Timing is everything, guys, sa pag te-trade din. So, kung wala ka sa tamang timing, mataas yung chance na matalo ka sa trade. So, sabi natin, next day, hintay tayo. So, Tokyo session. Pumasok yung Tokyo session. And then, hinintay natin yung London session. Okay? London session, pumasok na. Meron na siyang 15-minute candle. Pero, ang kailangan nating hintayin dito is ma-sweep itong Tokyo session na to. Okay? So, meaning, pumunta yung price sa taas niyan. Or yan before siya mag-sell. So, ito yung ina-expect natin na mangyayari. Magkaroon ng liquidity sweep and magkaroon ng change of character sa lower time frame. And dyan tayo mag-decide na mag-sell. So, ang kinaganda sa ano na to, sa strategy na to, sa sistema na to, is magkakaroon ka na ng idea ano ba yung gusto mong makita sa market. Pag hindi mo siya nakita, huwag mong i-trade. Okay? Nagigets ba? Nakakasunod ba kayo sa ano? Sa system? Yes, coach. Okay. So, pumasok na yung London session. So, sabi natin higher time frame is bearish. Okay, ilista natin ulit yung ano natin para Okay. Higher time frame bearish, yes. Break of structure or change of character. Nakita na natin dito. Ito 'yan. Okay, break of structure the recent day. And then point of interest natin is yung FVG and yung supply zone na to. Dalawa lang. And dinisregard nga niya yung FVG. And now, this is our last defense. Kung mag-touch ba dyan at magkaroon ng reaction, magandang ano siya, point of interest yung supply zone na to. So, next natin is Asia liquidity swap. So, ito yung hinihintay natin ngayon sa London session, no? So, hintayin natin. Sige. Okay. Sige. Maganda to sa lower time frame. Kasi kapag habang naghihintay ako
lower time frame talaga eh. Yan, pag na-sweep na, tinitignan na natin yan sa lower time frame. And, okay. So, umangat pa siya, no? Okay. So, nag-react pa siya dito sa demand zone na to. Okay. Okay, so na-break niya tong recent high. Okay, may liquidity pa dyan. So, ito na yung demand zone natin. Ganyan ko siya i-trace habang naghihintay ng trade, no? And then, yun na. Sa 1 minute, tingnan natin kung mabibreak yung recent low. Oops. Ito hindi pa to valid, guys. Hindi pa siya valid. Kasi weak pa siya. So meaning may kinuha pa siyang liquidity dyan and may reaction pa. Kailangan natin candle close below. Okay, umandar yung price. Okay, wala pa rin. And yan na. Ito na yung exact trade na tinake ko. Dito yung entry, dito yung stop loss. Laki ng stop loss ko, no? Pero kung makikita nyo, pwede ko siyang targetin. Yan. 2.6. Okay na ba sa akin yun? Pwede. Or pwede kong liitan yung stop loss ko dito. Kasi itong sweep na to, sobrang bihira na kapag na-break na yung recent demand zone, bihira na balikan itong tail na to. Kung mapapansin nyo dyan sa 15 minutes. Yan, may tail yan. Sobrang bihira na. Pwedeng ganyan para makuha mo yung 3, no? Yung risk reward mo na 1:3. Or kung gusto mo mas maging safe, okay lang din naman. Pero nga lang, bababa yung risk to reward mo. So, sa scenario na to, 3 yung trade ko dito. And then, yun na. Nag-run na yung price. So, yun. Yun yung naging trade ko sa araw na yan. Nagets ba? So, nagkaroon ng liquidity sweep, AMD form, yes, manipulation, and lower time frame confirmation, which is yung change of character natin. Ito yun. Ito yun. Nung na-break yung demand zone, nagkaroon ng yan, change of character dito. No, coach. Yes. Yung M15 break supply demand mo, sa M15 ka nagbe-base ng break. Dito? Dito ba? Yung mag-entry ka na. Ito? Sa 1 minute? 1 minute. I mean, yung ginawa nyo, sa M15 ka na tumitingin ng breakout, tapos sa 1 minute ka nag-entry. Ito ba yung breakout na to na sinasabi mo? Hindi, yung change of character dyan sa M15. Ito? Yan. Yeah, pumunta na dito yung price. Nag-close below na. 1 minute ko tinitingnan. Yung 1 minute candle na nag-close below. Pero ang M15 pa rin yung no? Doon ko sa M15 tumitingin ng pag may break na siya. Pag Tulad ng mag-break kanina. na? Kapag may nakita na akong reaction, ito, kung mapapansin mo kasi ito, aggressive na to. Kasi ano na siya parang nanghina na siya dahil sa liquidity sweep. Sa M15 ka na, yung kanina coach, yung sa M15 ka Ito ba? ba Ito. tingin ng nung mag-change of character na. Dito. Ito. Tapos Pwede ko tingnan siyang ka tignan ng ganito.
Kunyari, nag-close, ano dito, no? Papunta na dito yung price. Saka lang ako titingin sa 1 minute. Pwede yon. Mm. Basta sa 1 minute, kunin mo na lagi yung demand zone Right. niya. Sundan-sundan mo na siya. Mm. Para kapag bumalik na yung price, nagkaroon na ng change of character, pwede ka nang pumasok. Mm. So, Kala ko kasi dati nung yung red na yan, kumare lang tumama yung price dyan sa supply mo na yan, yung, di ba hindi tumama dyan sa red na yan? ito. Pag tumama yung price dyan, di ba yung 15 yan, pupunta ka na agad sa M1 para tumingin ng Pwede. change. Actually, ito, sa 30 minutes ko siya tinignan, naalala ko. Ayan, no? Sabi ko, di ba yung last candle, tumama siya. Ito rin, guys. Ito yung kahalagan kung ba't kailangan mong i-switch yung time frame mo. Kasi may kita mo, sa 1 hour, wala namang supply zone. Diba? Parang, ang laki. Ang laki ng supply zone. So, hindi siya maganda. So, pag binaba mo siya sa 30 minute, evident na yung candle. So, yan yung pwede mong pagbasehan. So, paliit ng paliit. Sa 15 minutes, pwede rin. Pero, ang napapansin ko kasi sa chart, sa market, is nire-respect niya yung higher time frame supply zone. So, kung mapapansin mo dito, itong tail na to, nag-touch siya sa supply zone. Thank you sa pag-clarify niya, no? So, ayun. Kaya pansin-pansin ninyo bakit bumalik na dito, wala pa naman sa supply zone nyo. Check mo yung higher time frame mo. Kasi baka nandun yung candlestick, hindi mo nakuha, oh. Hindi ko siya nakuha kanina. Okay? So, meron ka ng enough reason kung bakit mo siya iti-take. So, yun. Thank you sa mo yan, sa pag-confirm. So, yung coach, yung entry niyan is pupunta ka sa lower time frame pag tumama dyan sa supply zone na yan, di ba? Or ganun ba ginagawa niyo? Hindi, basta nakasunod itong demand zone ko. Ito. Di ba kanina nandito ako? Tapos, na-break na itong demand zone na to, itong high na to. So, iaangat ko siya dyan. Ayan yung hihintayin ko. Hindi ito. Dyan yung titingnan ko eh. Kasi pwedeng mangyari niyan. Bumalik dyan, tapos internal structure, tapos umangat pa eh. Gets mo? Oo. Pwede pa. So ngayon, kung umangat dyan, meron ulit break of structure, ilalagay mo yung demand zone mo saan? Dito sa recent low. Kaya kailangan ng confirmation ng close candle below. So dito, sa scenario na to, okay lang. Napansin ko, may nag-chat sa GC kanina, si Joseph ata to. Ito yun. Inverse fair value gap. Pwede mo rin pasukan to. Sa 5 minute ata niya nakita yun. Tama ba? Confirm mo nga sa akin. Ito. Pwede rin to. Ito fair value gap kasi to eh. Tapos nag-close below yung candle na to. Pwede rin yan. So same lang. Nandun lang din siya sa area na to. So kung gusto mo diyan ka pumasok, okay lang din. Okay? FIVG tawag dyan. Pero mas ginagamit ko talaga yung change of character kasi sure ako. Gusto ko makasigurado na maganda yung yun din kasi yung based sa data ko, mataas yung win rate ng pag-break ng change of character after ng manipulation. So, yun. Pag hindi na break yan, pag hindi na break to, walang change of character, hindi na magde-trade. Kasi sayang yung bala ko. Okay? So, yun. Ano pa? May mga tanong ba? Na ba? Yung Okay, dyan ako okay. nadadali sa yung nilagyan nyo ng supply and demand na yan. Ito? Oo. Dahil? Nagsiswitch agad ako sa, kunwari, M15 yan. Ay, M30, nagsiswitch agad ako sa lower time frame. Pag tumama, doon agad ako tumitingin ng Sa lower time frame. Doon ako nadadali minsan. Ito. Sige, bibigyan kita ng tip. Kailangan, mako-confirm mo na
manipulation if pagka-touch niyan is magkakaroon ng big push pababa. 'Di ba? Ganyan siya. Tapos nung na-touch, sabi mo ay na-touch na kaya? Hindi mo sure, 'di ba? Kapag biglang sunod-sunod yung candle, 'yun magandang indication 'yun. Ibig sabihin nun, aggressive push to. Ngayon, kung ganito nangyari, up, tapos sabi mo, ay, nag-touch. Tapos, ang nangyari is ganito lang din. Magandang indication ba o hindi? Hindi. Dapat, may nakita ka talagang reaction na big candle. Sabihin natin, 1 minute candle, sobrang laking bearish. Magandang indication yun. Pero, kung ganito nga din, kailangan mo talagang sundan siya ng demand zone. Kailangan mong i-trace yung demand zone niya. Sa scenario na to, 'di ba? Pinakita ko sa inyo paano ba. So dito po lang sa sweep sinundan ko na siya. Kasi possible anytime soon pwede na siyang liquidity sweep. Yan kasi Tokyo session, 'di ba? Sabi natin. Diyan pa lang nung na-break 'yan. So nung nagkaroon na ng break dito, sinundan ko na siya ng demand zone. And magre-react yan. Kita mo to? Nag-react siya. Tapos na break of structure ulit. Magre-react yan. Kung ito nag-close below yung candlestick na to, dito sa baba, dyan ako magsisell. Gets mo? Kaso hindi pa nga na-touch yung supply zone. So, pwede pa akong maghintay. Dito talaga naiinip yung mga trader sa ganito. Kung aggressive ka, okay lang. Sige, ilagay mo sa data mo na aggressive entry ginawa mo, na gusto mo pagka-touch ng supply zone, dyan ka mag-sell. Okay lang, mas malaking risk reward, pero hindi mo pa sure kasi wala pang change of character. Hindi mo pa sure na may market structure shift. Ito change of character or market structure shift siya. So meaning from bullish to bearish. Okay, sa mga sa mga hindi pa nakakaalam, no. Ito bullish siya. And na-break itong recent low. Ito pala, sige ayusin ko. Sige, ayusin ko para makita nyo. Bullish, up, down, and up. Kasi ito yung nakapag-break itong demand zone. So, nung nag-close na siya dyan, pwede ka daw mag-sell. So, ito, since ito sa scenario na to is mitigated na itong demand zone na to. So meaning, ito yung recent demand zone natin. And nagkaroon na dyan ng, explain ko lang, no? Nagkaroon na dyan ng markets, ng reaction sa FVG and nag-bounce dito sa recent demand zone. Nung nag-bounce siya dyan, yan yung nakapagpa-break. So meaning, unmitigated na tong low na to. Hindi na ito yung valid demand zone mo. So kung mapapansin mo, ang layo na niya, no? Hindi siya na-break. Kasi nga, ang recent demand zone mo na is ito na. Kasi mitigated na niya itong demand zone na to. Clear ba dun? Siguro magkakaroon tayo ng iba pang lesson sa ganyan, yung mitigation of demand and supply. Para matrace mo ng maayos yung demand zone mo. Okay? So, yan. Nung na-break yan, dyan na nagkaroon ng market structure shift. Dyan na pwede mag-sell. First entry mo, pwede yan. Gusto mo pang mas conservative is hintayin yung possible 50% retracement. No? Sa scenario na to, may 50% retracement siya. Ito. So, possible na dyan ako mag-trade. Yan, super conservative na yan. And mas mataas din yung risk reward kung hihintayin mo yan. Okay? So, sabihin na natin 1:3 yung target natin, pero nagkaroon siya ng 5
1:7. Ay, 1:5.7. So, maganda rin siya. Ang problem lang sa sobrang conservative na trade na to is possible kasi hindi balikan na after ng change of character. Kaya ako pumapasok sa change of character. Kasi possible sa sobrang aggressive netong push na to, hindi na siya bumalik sa 50%. Madalas nangyayari yan sa akin, kaya hindi ako nakapasok sa trade. Since matagal naman na ako naghintay, nire-rewardan ko na yung sarili ko, na kapag ka nagkaroon ng change of character, doon na ako papasok. At doon na ako naging consistent. So, depende na yun sa inyo kung gusto nyong sundin yung itong pagkaroon ng confirmation dito, dyan yung trade mo, or sa conservative pa. Okay? Dyan ka papasok. Ang pwede mong pasukan dyan is yung kita mo yung ano dito, yung rejection candle na to. Tapos nagkaroon ulit ng market structure shift. Yan yung pwede mo nang pasukan ulit. Pero make sure lang na yung stop loss mo is nandito sa last high. Or kahit dito kung sakali man hindi umabot, no? Pero ito kasi last supply zone mo to eh. So, last line of defense na tinatawag yan. Pwedeng bumalik yung price dito. Pwedeng bumalik yung price dyan hanggang dito. Pwede yan. Tapos saka ka mag-sell. Pero, since hindi nga yun madalas nangyayari, and kung gusto mo lang ng sobrang taas ng risk-reward, possible, kung gusto mo dyan umentry ka. Okay lang din. Depende na lang no kung paano mo bubuin paano mo i-refine itong strategy ko. Pero sa akin effective yung change of character candle close below sa 1 minute. Effective siya. Okay, so question. Okay na, nagbigay na ako ng example. Nagets ba yung dalawang concept na sinabi ko, SMC and AMD? Nagets na ba kung paano siya? May mga question ba kayo, guys? 10 pala tayo. Coach, may question lang. Ano yan, sir? Doon sa, di ba, nag-aantay ka ng change of character doon sa one minute time frame. Paano kung pa nagkaroon ng fair value gap sa 1 minute time frame? Naantay mo ba Paano nagkaroon ng? Pag nagkaroon ng fair value gap sa 1 minute time frame, bumabalik, doon ka ba nag-entry? O hindi na? Sa fair value gap dito? Oo, sa 1 minute time frame. Ang Kasi entry nangyari sa akin nung nakaraan na trade. Nag-entry ako sa chok. Di ba pang close ng candle? Dito? Pero, tapos diyan ako nag-enter din eh. Kaso meron siyang fair value gap doon sa taas. Ang malaking volume. Around dito, no? Sabihin natin sa Binalik 5 ko minutes. Yan. Pwede yan, bro. Kasi kung ikaw, merong, kunyari, ito may fair value gap, ayan yung na-respect niya, okay lang din. Mas magandang entry to. Diba? Sabi natin yung fair value gap is yung mga naiwang space. Yan. Ito, maraming candle lang to, pero pagdating sa 15 minutes, 3 candle na lang yan. So, ito yung space na naiwan na to. Pwedeng dyan ka mag-entry. Kung makita mo ito. Kaya, ako, yun yung naging entry ko, yun sa 1 minute. Kasi, ano na yun, ano ko na yan sa akin. Pero if may makita kang FVG na mas magandang entry, ito, the best yan. Mag-sell limit ka dyan. Ano, coach, ginagawa mo, coach? Execution ka lang o hindi ka lang go by limit? Execution ako. Kasi tinitignan ko rin talaga kung yung galaw ba ng candle na to ay sobrang aggressive, sobrang bilis, or mabagal. Kasi kung mabagal, mag-aalangan na ako mag-entry dyan eh. Oo. Kasi sayang din kasi baka Sayang. nagbay.
Nag-sell limit ka, isayang yung time. Tapos maiwanan ka pa sayang. Yung may time na nagsisell limit ako sa ganito, sa FPG. Pero hindi inaabot dahil sa spread. Di ba? Yan, may space pa yan. Hindi siya matitrigger. Ganun. Kaya yun, ginawa ko na lang na nagstay ako dun sa kung ano yung tumaas yung win rate ko, which is yung change of character, candle close below. Kung ilagay mo sa ano mo, sa sistema mo na FBG, no problem. Basta tignan mo lang yung iba't ibang time frame mo. Kung may naiwan bang FBG, yun yung targetin mo na doon ka mag-sell. Okay? Thank you. Okay. Question? Coach? Yes. Nagpe-pending order pa rin ba kayo? Kung nasa golden zone na? Hindi. Kasi golden zone pa lang eh. Hinihintay talaga. Tulad ng sabi ko kanina, pag nasa golden zone, hindi yun yung trigger mo. Hindi ka doon magsisell agad. Yun lang yung hinihintay mong place para mapagmasdan mo yung price. At hintayin mo yung confirmation na gusto mo. Which is, dito sa scenario na to is liquidity sweep, touch ng point of interest, and change of character. Tatlo pa hinihintay mo. Kung nag-sell ka dito agad sa sweep na yan, kasi sabi mo, hindi dito naman na ako sa POI kasi hindi dito ako sa premium price. Tapos gusto mo mag-stop loss na dito sa pagka-sweep na yan. Nyari itong, ano na to, no? Gusto mo dyan. Kasi okay naman, POI naman. Pwede kang ma-stop out dyan, bro. Okay po. Pwede. Hindi siya, yung POI, hindi siya yung trigger mo na, ay, nasa POI na magsisell na ako or magbabay na ako. Hindi siya ganun nag-work. Okay. So, clarify ko lang, Coach. Pag sa 1 minute entry natin, so, hinahanap pa rin natin yung AMD, no? Sa 1 minute entry natin. Pwede. Tama. Pwede. Kasi, tama yan, no? Ang gandang point niyan kasi, kung mapapansin nyo, accumulation. Accumulation, tapos manipulation, tapos distribution, confirming of change of character. So, tama yung point mo na, kung mapapansin mo dito, kahit sang time frame, pwede siya, no? Pero, ito yung precise sa 1 minute, tapos nasa higher time frame yung POI mo. So, maganda to. Tama yung point mo. Ang ganda nun. Ito, accumulation, manipulation, distribution. Break of structure. Nice, bro. Nice. May question pa ba kayo? In summary na lang, Coach. Saan? So, kung hanap tayo ng bias is doon sa higher time frame, which is 1 hour. 1 hour or 4 hours? Tama po ba yun? Bias, daily bias ba? Kung daily bias natin. Ito, kung daily bias lang, lagi mong titignan yung recent na nangyari sa recent day. So, ito sa scenario na to, yung recent day, ito New York, no? Ito yung last 2 days. Ayan, ano nangyari dito last 2 days? 1, 2. Ano ba nangyari sa price action yan? Nagkaroon ng break of structure, which is unang checklist mo. Ito, break of structure. Ngayon, kung gusto mo naman tignan overall, 30 minute, 1 hour, yes, mas tataas yung probability mo. Kung titignan mo dyan, no? Supply zone. So, ititrace mo lang yan every day. Okay? And daily bias, kung daily bias lang din, daily time frame, recent daily time frame. Bullish ba o bearish? Kung bearish, malaki ang chance na bearish ulit the next day. Pero, kailangan mo siyang tignan sa middle time frame, sa mid time frame, para makita yung structure sa loob nung dalawang candle, recent day and daily candle.
Ano ba yung nangyari? Kasi ito, yung recent day ko, bullish eh. Ayun no, Tokyo, London, New York, bullish to eh. Pero ba't ako nag-sell nung next day? Kasi ito yung recent high ko. Pero lang, Magbabay lang ako dyan kapag ka na-break yan. Gets may niyo? napansin lang ako, coach. Ano na? Napansin lang ako dun Ano? sa once na nagkaroon ng break of structure, for example, yung bearish siya, Ito. di ba? Oo. Once na nagkaroon siya ng break of structure, so ibig sabihin yung supply zone mo, Yun na bago yung, rin ano. yun na yung last defense mo. Yun na yung external high mo. So, yan na yung start ng trading range mo. Nagkaroon ng break of structure, tapos nung nagkaroon ng break of structure, nililipat mo yung supply zone mo. Yes, yes. Oo. Kasi hindi na siya valid, ano, pinabalid yung unang, ano, yung previous na supply zone mo. Yes. Okay, nalinaw na ko doon. Kasi, ang nangyari kasi, marami akong nilalagay na supply zone. Ito hanggang dito, no? Ito. Oo. Supply zone din kasi ito eh. Pwede siya ma-mitigate, bro. Pero kaya nga tayo nagtitrade daily para makita natin kung yung manipulation ba is nangyari sa supply zone or sa FVG. Dito ka lang magkakaroon ng confirmation. Ngayon, kung ang scenario is Asian session nandito, tapos biglang London session is na-sweep itong Asian session, pwede rin to. Oo. Pwede rin. Gets mo? Pwede rin siya. Mas malaki yung risk reward niyan. Yan, Tapos, no? Kita alam mo, mo, ito yung low. Pwede rin siya. kasi yung ako po isa pa. Ano pa? Kasi pag hindi niya na break yung, yung swing low, yung side liquidity na tinatawag. Sell side liquidity ng Asia. Hindi, yung sa baba, di ba nagkaroon siya ng break. Hindi niya na break yung, Ito. hindi niya na break yung swing low, nag-weak lang siya. Ibig sabihin, indication na siya ng, mag-shift na siya ng market. Na-sweep na siya. Possible. Oo. Oo. Mag-shift na siya ng market. Kaya ako ginagamit ito, bro. Ito. Kasi diyan ko na, kasi ito hindi ko na confirm dito, bro, eh, kung change of character na ba to eh. Kasi weak siya, oh. Oo. Dito ko lang siya na confirm. So, tinignan ko kung ito ba yung low na susundin ko. Gets mo? Kasi hindi ko pa confirm dyan eh. So, nung tinignan ko siya dito, yun na pala yung recent low. Ngayon, nung na-break ito, na-break siya, yun palang indication ko na, ay, okay, baka bukas may trade ako kasi possible bumalik to. Yan, indication ko na siya. Kaya nakakatulong din talaga tong line Line chart din. chart. So, yun. Nice. Ang ganda ng mga tanong nyo. Kasi ako, namimiss ko talaga yung mga ganyan kasi hindi ko naman pwedeng sabihin agad yan kung di nyo napapansin. Okay. Thank you, Coach. Okay. So, yun lang. Ano pang question? Sige, last 2 questions. Last 2 na. Para makatulog na tayo. May pasok pa ata kay bukas. Anong oras po kayo nag-analyze, Coach? 2:30 p.m. Okay. Hindi ako pwede mag-analyze ng umaga dahil Asian session pa. For example, this one, hindi ako pwede mag-analyze dyan kasi hindi ko alam kung magre-range ba siya eh. Paano kung umangat siya dito? Tapos na-break to. Di ba, dito ako nag-analyze. Tapos, 2:30, andi dito yung price. Eh, di sayang yung in-analyze ko. Gets mo? Kailangan malapit na siya sa London session, which is 3 p.m. 2:30 ako nag-a-analyze. 3 p.m. maghihintay na ako dyan. Dito na ako mag-standby. Grabe, ang dami ko nang sinabi sa inyong sikreto ha. Pag yan talaga, hindi pa kayo naging
Salamat, coach. Okay lang yan sa akin. Gusto ko rin kasi na magkaroon din ng magandang community. Yung iisa lang yung strategy na ginagawa. Kasi bihira yun eh. Ang mahirap kasi mag-trade. Wala kang confirmation, di ba? Parang kung nakagawa ka ng sistema mo, tama ba? Di ba? Gets mo? So, magkakaroon ka ng confirmation kung sinusunod mo yung strategy ko. Kakaroon ka ng confirmation kung tama ba yung nakikita mo sa market, ganito din ba yung nakikita ko. So, mare-realign mo hanggang sa makumpleto mo na yung sangkap ng sistema mo. Ang goal ko dito, i-adapt nyo lang yung system ko and then pagtibayin nyo sa sarili nyong sistema. So, for sure, mas magiging maganda pa yung system nyo sa mga susunod. Last question. Last. Question ulit, coach. Yes, bro. Tungkol dun sa sa risk-reward ratio. Risk-reward ratio. Di ba Meron. sabi mo, ang standard mo is 1:3, di ba? Tapos, paano ang ginagawa mo nun? Nag-entry ka ng 3 or doon ka lang nagbabawas sa lot size? Yan, good Kapag- question. Paano ko ba ipapakita? Mayroon pa ipakita ngayon, hindi ako makakapag-trade ngayon, bro. Pero, isa lang entry ang ginagawa ko. Mhm. So, ang gagawin ko, for example, no, sell to, sell. Yan. Nyari, dyan entry ko kasi ang galing ko, kunwari, no. Tapos 1:3, na-hit ko. Mhm. So, yan yung partial ko. Kasi may next target pa ako ito, di ba? Sabi ko ito. Pero magpa-partial ako dyan kung gusto ko. Kung kunwari nag-react dito sa demand zone na to. Kasi mga demand zone yan eh. Kasi nag-break of structure yan, di ba? Pero internal demand zone. So, possible na mag-react siya and possible din na hindi. Ngayon, kung tagilid kung gusto ko makasure na may 1:3 ako, ang gagawin ko, ipapartial ko siya ng kalahati. So, ang gagawin ko, pupunta ako sa exit ay sa close trade, 'di ba? Isa lang in-entry ko. Close trade, pag close mo, may confirmation 'yon. Tapos papalitan mo lang yung lot. Kunwari 2 lots yung nilagay mo sa trade mo na to, ilalagay mo sa lot na 'yon 1 lot para 1 lot lang yung ma-close. So, meaning kalahati lang nung trade mo yung mako-close. Mhm. Gets mo? Pag kinlose mo siya, may confirmation siya. Yung close profit, di ba? Parang may confirmation siya. Dun mo papalitan. Editable yun. Oo. Okay. Hindi ko kasi mapakita ngayon eh. For example, coach, yung entry mo na lot size is 3 lot. Pwede mo siyang hatiin, di ba? Ano na? Pwedeng hatiin yung lot size, di ba? Di ba, for example, is ng lot size na 4 lots. Tapos, bago mo siya i-close, gagawin mo siyang 2, tapos close. Di ba hati na? Yun. Tama. Mahati na yun. Yun, di ba? Oo. Kaya hindi mo na kailangan mag-trailing stop. Kasi yung stop loss mo same pa din. Ito pa rin yung stop loss mo. Entry mo ito pa din. Ang kinaiba, kumuha ka lang ng pera. Tapos, yung stop loss mo, coach, nilalagay mo sa BE. Pwede. BE. Para free na. Free na yung trade mo. Manalo o matalo, may naiuwi ka. Okay. Nice. Talo pala. Good question. Actually, yun yung nangyari sa last trade natin, di ba? Sa GBP JPY. Oo. Tingnan nyo to, guys. Maganda to. GBP JPY nga ba yun? Ha? O Euro JPY? I think ito yun. No, bro. Ito yun, supply zone na to. Tapos nag-entry kami dito. Entry kami dyan. Alam ko na pag 1:3, na-hit to 1:3. Yan, ganyan yung scenario. Tapos, after ng 1:3, di ba ito target namin? Bumalik na siya dito. Kasi meron dyang demand zone. Diyan siya nag-react. Ito, internal liquidity ng demand zone or
possible itong demand zone na to. Sabi natin, demand zone is yung range before mag-push up or yung candle. Sa scenario na to, ito yung range. So, dyan siya nag-react. Kaya, okay din na mag-partial. Ano daw lot sizing? Wait lang. Hindi ako kasi nag-specific lot sizing eh. Kasi pag nag-trade ka sa tablet, magre-record ako para dyan, ng video para dyan, no? Pero kasi depende yun sa stop loss mo. For example, ganito, 0.01, for example, sa trade na to, 0.01 tinrade mo. Pag ginanto mo siya, pag nag 0.01 ka lang dyan, ang laki ng matatalo mo kapag ka na stop out ka. Gets mo? So, ang ginagawa ko sa pera, for example, 500 lagi risk ko sa prop firm. So, depende yun kung nasan yung stop loss ko. Doon ko ina-adjust kung ilang lot size. Kasi nako-compute agad yun automatic kapag ka nasa tablet ka. Kapag ka nilalagay mo yung lot size, makikita mo doon yung specific na pera na risk mo. So, hindi na ako nagko-compute ng lot size, hindi na ako nagko-compute, wala na akong calculator. Tinatansya ko na lang, okay, 500 itong maririsk ko na to. Sige, i-record ko na lang yan kung paano ko siya ginagawa. And isi-send ko siya sa group chat para may idea kayo. Kasi sa phone, pwede rin yun eh. Kung mapansin nyo, pag pinalitan mo ng lot size, magkakaroon ng pera sa gilid. Tapos kung magkano yung ma-risk mo. So, ganun lang din ginagawa ko. Pinapalit-palitan ko siya. Yun din, madalas kong nai-encounter nga na nagtitrade kayo same lot size. Pero kung mapapansin nyo, yung stop loss nyo iba-iba eh. So, iba-iba yung kung magkano yung tinitrade nyo. Yun yung iwasan natin. Kasi sa prop firm, meron tayong tinatawag na max loss eh. Daily loss. Mga max daily loss. So, pag na-hit mo yun for that day at di mo natansya yung lot sizing mo, pwedeng ma-breach yung account mo. Mawawala yung account mo sa'yo. Manalo or matalo sa trade. Pwede mong, basta mabibreach mo siya kapag hindi specific yung risks na pera na tinitrade mo. Yun lang. So, yun, sana natuto kayo. SMC AMD, yun yung specific na concept. Kung gusto nyong aralin yung SMC AMD sa ibang coach, okay lang, go lang. Wala naman akong problema. Yun, mas maganda yun kasi ako din naman nung natutunan ko tong mga to, kumuha pa ako ng marami pang courses para alam mo yun, yung information na anong information same dito sa information na to, na pagtutugma ko sila hanggang sa tumibay yung reasoning ko sa pagbabasa ng chart.